Magkababata sila Salazar at Salde. Bagamat mabait at hindi lumalaban si Salazar sa mga umaapi sa kanya, palaging nakaagapay sa kanya si Salde at siyang nagsisilbing tagapagtanggol ng kaibigan. Lumaki siyang matigas ang pangangatawan dahil batak siya sa pagbubuhat at pagtatrabaho. Madalas din siyang ginugulpi ng kanyang ama kung kaya't namanhid na ang kanyang katawan sa palo at kalos. Noong sumapit silang magkaibigan sa sekundarya, nakilala nila sina Melinda at Jacinto. At sa hindi inaasahang pagkakataon, parehas na nagkagusto sina Salazar at Salde kay Melinda. Halos magkasabay pa sila kung umakyat ng ligaw sa kanilang kaibigan at hindi nagtagal, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Isang araw, nakasabay ni Salazar sa pag-uwi si Melinda at inabot ng panigbugho si Salde. Hindi niya makayanan ng selos habang nakikita niyang masayang nagkukwentuhan sila Salazar at Melinda. Kaya naman nagdilim ang kanyang paningin at mabilis na sinugod si Salazar at pinatamaan niya ng malakas na suntok sa mukha. Bumulagta sa lupa si Salazar at ipinagpatuloy pa rin ni Salde ang pagsuntok sa kanya. Nagawa pa siya nitong bulyawan habang namumula ang mukha sa galit. Talagang sinisira mo pagkakaibigan natin, no? Para lamang sa isang babae, no? Simula ngayon, tapusin na natin ang ating pagiging magkaibigan dahil hindi ko na makakayang makisama sa'yo. Traidor ang katulad mo! Inawat silang dalawa ni Melinda at nagpapigil naman sa kanya si Salde. Tumigil siya sa pambubugbog kay Salazar, subalit nagulat siya nang bumuelta ito sa kanya. Tinulungan si Salazar na makatayo ni Melinda at pagkatapos niyang makatayo ng maayos, saka siya nagsalita. Salde, yan ba ang tingin mo sa akin? Kahit kailan, hindi kita inaas. Saka, nakausap ko na si Melinda. Handa ako magpaubaya at lumayo para lamang mapagbigyan kitang manligaw sa kanya. Sa totoo lang, kahit masaktan ako, tatanggapin ko kung ano man ang desisyon niya. Hindi ko sisirain ang pagkakaibigan natin para sa isang babae. Itinuring na kitang parang kapatid at halos magkadikit na ang bitukan natin bago pa natin makilala si Melinda. Kaya, tigilan mo ang pag-iisip mo na ikaw ang biktima. Huwag mong isiping ikaw ang inagawan at tinahas. Sadyang baluktot kang mag-isip dahil bulag ka sa ideya mo ng pag-ibig. Pwede bang gumising ka? Nang matapos niyang magsalita, inalalayan siya ni Melinda at nagumpisa silang maglakad. Iniwan nila sa isang tabi si Salde na nakatulala at bahagyang nag-isip sa kanyang pagkakamali. Sa kasunod na araw, kinausap sila ng masinsinan ni Melinda at nabanggit nito na wala siyang pipiliin sa kanilang dalawa dahil mas mahalaga sa kanya ang kanilang pagkakaibigan kaysa may masaktan sa kanilang tatlo. Napangiti na lamang si Salde habang may bumagtas na luha sa kanyang mga mata. Napatingin siya kay Salazar at nagwika ng, biruin mo Salazar, nauwi sa wala lahat ng pagtsatsaga natin kay Melinda. Pero hindi na bale. Dahil doon, napatunayan ko na din na hindi natin kailangan magbandaling umibig sa babae. Mas mahalaga pa din ang pundasyon ng ating pagkakaibigan na matagal na nating pinagkaingatan na mahabang panahon. Patawarin mo sana ako sa nagawa kong katarantaduhan sa'yo. Napatawa si Salazar at niyakap niyang mahigpit si Salde bago ginantihan ng isang suntok sa muka at pagkatapos nun, magkasabay silang nagtawanan at nagkapatawaran sa isa't isa. Nagpatuloy ang pakikipagkaibigan nila kay Melinda. Wala naman nagbago sa pakikisama nila dito. Mas lalo pa silang naging masaya noong makasama si Jacinto na wala nang ginawa kung hindi magbiro at pasakitin ang mga tiyan nila sa kakatawa. Sumapit ang hapon. Magkakasabay silang umuwi sa kanilang mga bahay. Nagkatawanan pa ang magkakaibigan nang may makasalubong silang ilang mga armadong lalaki
na may hawak ng mga patalim. Hindi sila pinalusot ng mga ito at binastos pa ng mga ito si Melinda, kaya pumalag na si Salde at sinigawan ang isa sa mga kalalakihang iyon, kung kaya't pinalibutan sila ng mga ito at walang habas silang pinagkaisahan. Inilayo ng dalawang lalaki si Melinda habang nakikipaglaban sila Jacinto, Salde at Salazar. Sinikap na malapitan ni Salde si Melinda upang mailigtas sa dalawang armadong lalaking sumisira sa uniforme nito. Subalit natalo sa pakikipagsuntukan si Salde. Inapakan pa ng kalaban nitong matangkad na lalaki ang kanyang mga daliri, kaya napasigaw siya dahil sa sobrang sakit. Nakabawi si Salde at doon ay nakabangon. Subalit nung akmang susuntukin siya sa mukha ng lalaki, pinagtulungan pa siya ng dalawang lalaki. Sinikmuraan siya at pinukpok sa ulo ng mga dala nilang mahahabang baril. Nahilo si Salde at napalhod siya sa lupa. Sinikmuraan siya at binigyan pa ng tigisang suntok sa pagmumuka. Nahilo si Salde at napalhod siya sa lupa. Matibay pa rin ang kanyang katawan dahil nakasulyap pa siya kay Salazar nang sikmuraan ito ng isa pang lalaki. Lumapit si Salde at kahit medyo nahihilo at may tumutulong dugo mula sa kanyang ulo, nagawa pa niyang hilayin ang lalaking sumuntok kay Salazar at inihampas niya ang ulo sa katawan ng punong kahoy. Bumagsak sa lupa ang lalaki at pumaikot si Salde, kaso ay naubusan na siya ng lakas dulot ng pagkahilo. Napayakap siya sa isang marilag na imahe na matandang lalaking may mahabang buhok bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nang magising si Salde, laking gulat nang matagpuan ang kanyang sarili na kasama ni Salazar sa isang kagubatan kasama ang isang makapangyarihan at misteryosong matandang lalaki. Nagpakilala sa kanila si Kaigme at ang matandang lalaking iyon ay ang nagligtas sa kanilang mga buhay. Medyo nahihiwagaan si Salde, ngunit malaki ang pasasalamat niya sa matandang iyon. Ngunit nagulat siya nang sabihin nito na namatay na sila Melinda at Jacinto. Kahit kung minsan, matigas ang personalidad niya at madalang siyang magpakita ng kahinaan sa ibang tao, hindi niya napigilang mapaluha nang malamang namatay na si Melinda. Ito ang unang babaeng nagpatibok sa kanyang puso at kahit hindi nito tinanggap ang kanyang pagmamahal, malaki pa rin ang bahagi ni Melinda sa kanyang buhay. Kaya naman nung makiusap si Salazar na maturuan sila ni Kaigme sa pakikipagkombate, hindi na siya nagdalawang isip pa dahil gusto rin niyang maging malakas upang may pagtanggol si Salazar pati ang kanyang pamilya laban sa mga masasamang tulisan sa baryo. Sa unang bahagi ng pagsasanay nila Salazar at Salde, pinaghiwalay silang magkaibigan ni Kaigme. Mas pinili ni Salde na makipagkombate gamit ang iba't ibang sandata. Nakipagtunggali si Kaigme kay Salde gamit ang pana, sibat, kalis, kris, kampilan at barong kung saan nasugatan ng husto si Salde. Napakarami niyang natamong mga sugat at hiwa, subalit bumabangon pa rin siya at nananatiling matibay na para bang kasing tibay at kasing tatag ng isang kawayan. Napahanga niya si Kaigme dahil sa isang linggong pag-iensayo, nautakan siya ni Salde sa pakikipagkumbate, kung kaya't naisip ni Kaigme na bigyan si Salde ng kakaibang sandata na magagamit nito sa pakikipaglaban hindi lang sa mga masasamang tao o sa mga masasamang tulisan, kung hindi para na din sa mga aswang at masasamang elemento. Ipinagkaloob niya ang mahiwagang binakuko. Simula sa araw na ito, ipagkakaloob ko sa iyo ang binakuko na nagmula pa sa mga dugo ng mga mandirigma noong unang panahon. Poprotektahan ka nito laban sa mga masasamang banta. Maaramdaman mo at makikita sa dulo ng talim nito ang kulay ng isang nilalang. Kapag nakita mo ang kulay berde, ibig sabihin nun ay engkanto, maligno o laman lupa. Kulay asul naman ang nangangahulugang
may elemento ng dagat na papalapit sa'yo. At sa kulay pula naman, mga aswang. Pag ito'y naging kulay itim, sumisimbolo iyon ng barang at kulam o masasamang tao. May orasyon akong ginamit sa buong katawan mo at hindi ka basta-basta magkakasakit ng maluba o masusugatan ng matagal na panahon. Magiging kasintigas ng kawayan ang pangangatawan mo at lahat ng bagay na mahawakan mo pwede mong mapagalaw o gawing patalim sa oras ng pangangailangan. Labis ang tuwa ni Salde sa biyaya sa kanya ni Kaigme. Manghang-mangha siya sa taglay niyang lakas at kapangyarihan, kaya naman iningatan niyang mabuti ang binakuko at minahal ito na para bang tao. Dumating ang araw na sinuri ni Kaigme ang kalakasan ng kabal at kunat sa pangangatawan ng magkaibigan, at doon naisip ni Salde na lumakas na ang kanyang kapangyarihan, lalo nang hindi na niya maramdaman ang sakit habang hinahataw at sinasaksak sila ni Kaigme gamit ang matutulis na sandata. Lumakas din ang kanyang paningin at pandama sa dilim noong nakasabay siya sa pakikipaglaban ni Salazar at sa pagsalag sa mga pag-atake ni Kaigme habang naglalaho siya sa kawalan gamit ang tagabulag nito. Nang makatapos sa magkaibigan sa pag-iensayo at makabalik sila sa baryo, nangako si Salde na ipagtatanggol niya si Salazar at kahit kailan hindi niya ito iiwanan, kahit saan man laban, kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Lubos naman ang pasasalamat sa kanya ni Salazar. Ngunit ng mga panahong iyon, mas lalong lumawak ang kanilang dapat na pagtuunan ng pansin. Noong nasaksihan nila kung paano nasira ang buong baryo dahil sa pamimeste ng mga tulisan. Nabuhayan lamang sila ng loob nang dumating sa baryo si Tonyong Bakal, ang aswang na si Alicia at ang katutubong si Alab. Nakipaglaban at nagpakitang gilas sa pakikipagkumbate sila Salazar at Salde, at doon umigting ang kanilang kapangyarihan at lahat ng mga natutunan nila kay Kaigme. Lumiksi ang pangangatawan ni Salde at sa tuwing dumarami ang sumasalakay ng mga tulisang aswang kay Salazar, pilit niyang hinaharang at sinasaksak gamit ang binakuko. Nagulat pa si Salde dahil biglang nagliwanag ang binakuko at naging kulay pula ang dulo ng talim nito. Indikasyon ng mga aswang ang kanyang kalaban. May bumubulong pa sa kanyang isipan na nagtutulak sa kanya upang kontrolin at mapagalaw ang mga bagay sa kanyang paligid. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga malalaking tipak ng mga bato at inutusan niya mga itong umatake sa mga tulisang aswang. Nagtagumpay nga siya at tumama sa mga ulo ng mga tulisang aswang ang malalaking bato, at kasunod doon, inutusan niyang binakuko na sumugod at pagpapaslangin ang mga tulisang papasugod din sa kanya. Tila may sarili itong isip na umaatake at nilalaslas ang mga leeg ng mga tulisang aswang kahit hindi iyon hawak ni Salde. At noong makilala nila ang magkakaibigang sila Tonyong Bakal, Alab at Alicia, sumunod sila sa Nueva Ecija upang mahasa ang kanilang pakikipagkumbate sa mga makabagong katunggali. Sumapi ang dalawang magkaibigan sa kanilang kapatiran. Isang gabi, pinasok nila ang malaking gusali na pinagtataguan ng mga epektos ng mga sindikato kung saan nakita nila ang malawakang produksyon ng paggawaan ng mga pinagbabawal na gamot. May nakahuli sa kanilang mga armadong lalaki at agad silang pinaputukan. Nagkagulo at nagsilabasan ang napakaraming tauhan. Sa pagkakataong iyon, hinarap na magkaibigan ang mga tulisang ito. Tumakbo si Salde at nagpahabol sa dalawang armadong lalaki, at pagkatapos, hinablot niya ang mga hawak nitong mga baril at walang pagdadalawang isip niyang pinagsasaksak habang umiilaw ng kulay itim ang dulo ng talim ng binakuko. May bumubulong na naman sa kanyang diwa
Kung kaya't pagkatapos na bumulagta sa sahig ang dalawang lalaking iyon, pinagalaw ni Salde ang mga nakikita niyang tumpok ng mga semento na nakita niya sa isang tabi at inihagis sa mga paparating na 4 pang mga armadong lalaki. Hindi sila nakaligtas at noong bumagsak sa kanilang mga ulo ang mga sementong iyon, agad silang binawian ng buhay. Sa paglingon ni Salde, bumulusok ang napakaraming bala. Subalit humarang sa kanyang harapan si Tonyong bakal at tila bumagsak lamang sa sahig ang mga balang iyon at wala man lang tama sa katawan ni Tonyo. Sinugod niya ang 6 na kalalakihan at sinalubong niya ng mga suntok at sipa. Nagpasalamat si Salde at kumaripas ng takbo upang hanapin si Salazar. Dahil nagkahiwalay sila nang makita sila ng mga kalalakihang iyon. Nakita niya itong may kalabang 3 armado pang lalaki habang may isang lalaki na nakaabang dito at may balak na barilin ng kaibigan. Sa pagkakataong iyon, mabilis na inihagis ni Salde ang binakuko sa direksyon ng lalaking iyon at eksaktong tumarak sa ulo ng lalaki ang talim ng kanyang binakuko. Bumagsak siya sa lupa na dilat ang mga mata. Nakita ni Salazar ang nangyari at napatango na lamang siya kay Salde habang nakikipagbuno sa mga kalaban. Binunot ni Salde sa di kalayuan ng binakuko sa ulo ng bangkay hanggang sa namataan niya si Alicia na nakikipaglaban naman sa isang matipunong lalaki. Sinuntok sa mukha si Alicia at kamuntik na siyang tumalsik sa isang gilid. Mabuti na lamang, agad siyang nahawakan ni Salde at napigilan ang pagkabagsak nito sa sahig. Agad na inatake ni Salde ang matipunong lalaking iyon. Subalit dahil may angking lakas ang lalaking iyon, nagawa pa siya nitong masakal at maitulak sa pader. Biglang sumigaw si Alicia at pagkatapos, inilahad ang kanyang mga kamay kasama na umusal ng orasyon at makalipas ng ilang sandali, may mga nagsilabasang mga paniki sa katawan si Alicia at bumulusok patungo sa armadong lalaking iyon. Nang mga sandaling iyon, walang pagdadalawang isip na inatake ng mga iyon ang lalaki. Sinipsip ang dugo at pagkalipas ng mga ilang sandali, agad na nawala ang mga paniki na sinamo ni Alicia. Pagkaraan ng ilang segundo, bumagsak sa sahig ang bangkay ng lalaki na namumutla na dahil naubusan na ng dugo sa katawan at panay kagat at sugat ang buong katawan. Nagpasalamat si Alicia kay Salde at aksidenteng nagkatitigan sila ng mata sa mata. Sa pagkakataong iyon, tila nahipnotismo si Salde at tila natulala sa kagandahan ni Alicia. Napangiti naman si Alicia at niyugyog si Salde hanggang sa may masmasan ito. Nagpasalamat si Alicia sa pagliligtas sa kanya ni Salde at pagkatapos, tumakbo siya sa kabilang direksyon upang hanapin pa ang iba pang mga kalaban. Pakiramdam ni Salde, may paghanga na siyang nararamdaman kay Alicia. Noon lamang niya ulit naramdaman iyon pagkatapos ng kanyang nararamdaman kay Melinda. Lumakad siya ng lumakad hanggang sa nakita niya si Alab na sinusunog ang kabilang bahagi ng gusali habang nakahandusay ang mga nakalaban ng mga armadong lalaki. Hindi nagtagal at sumigaw si Tonyo. Indikasyon na kailangan na nilang tumakas, kaya nagdumali na silang lumabas ng gusaling iyon nang masigurado nilang walang sino mang nakaligtas sa mga sindikato. Nagtagaw magkakaibigan sa isang ligtas na lugar at naghanap pa sila ng panibagong impormasyon patungkol sa mga galamay ni Teniente Jimenez. Makalipas ang ilang linggo, may nabalitaan silang mga binubugaw at pinagsasamantalang kababaihan na nakakulong sa isang nakatagong lugar sa Nueva Ecija, kung saan madalas na pinupuntahan ng mga tiwaling alagad ng batas at iba pang makapangyarihang mga tao upang magkaroon ng libangan at aliw sa kanilang kamunduhan. Sa puntong iyon, sumulak ang galit at puot ni Alicia.
Tila may nakakapangilabot na nakaraan ang pilit niyang tinatakasan na patuloy na sumisira sa kanyang kalooban sa tuwing naaalala niya ito. Ganun na lamang ang galit niya, lalo pat nalaman niya na may isang malaking tao ang namamahala ng ilegal na prostitusyon sa mga kadalagahan. Pinagplanuhang mabuti nila Tonyong Bakal kasama sina Salde, Salazar, Alab at Alicia ang gagawin nilang pag-atake dahil medyo delikado at mahihirapan sila sa pagtugis sa mga kalaban. Kaya talagang hindi sila basta-basta nagmamadali sa pagpaplano nito. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, patagong gumawa ng sariling hakbang si Alicia upang makapasok sa malaking pinagtataguan sa mga binugaw na kadalagahan. Noong naramdaman ni Salde na nawala na sa kanilang poder si Alicia, saka sila kumilos upang hanapin ito. Naisip nila na sumugod ito sa kuta ng mga kalaban dahil natiyak nila na posibleng nadakip ang babae ng mga kalaban. Hindi nga sila nagkamali. Unang nakarating si Salde sa malaking gusali kung saan nakita niya si Alicia na nakagapos ang mga kamay at paa. May mga namuong dugo sa bibig nito at napakarami niyang sugat sa buong katawan. Balak na sana siyang iligtas ni Salde nang lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng magarang damit at may hawak na mahaba at matalas na espada. Hinarap siya ni Salde at nagwika ng, "Ang lakas din naman ng loob mo na sumugod dito. Hindi mo ba alam na hindi ka na makakalabas ng buhay?" Ha? Ngumisi ang lalaki at lumapit kay Alicia. Pagkatapos, saka siya muling nagsalita at tinapunan ng masamang tingin si Salde. "Para sa kaalaman mo, si Alicia ay isa sa mga babaeng ginamit ko. Pinagsamantalahan, pinagkakitaan, at pinagsawaan. Kamuntik ko na nga siyang mapatay noon dahil wala na siyang halaga sa negosyo. Hindi ko alam kung anong klaseng kapangyarihan ng demonyo ang ginamit niya upang muling mabuhay at makapaghiganti sa akin. Pero nung mahuli ko siya, nalaman ko na isa na pala siyang aswang. Kaya hindi ako nagdalawang isip na gamitin ang talim ng espada ko. Wala tuloy bisa ang kanyang pagiging aswang sa akin." Sumulak ang galit ni Salde. "Walang iya ka. Wala kang karapatang saktan siya. Ikaw ang dapat mamatay. Ang mga katulad mong demonyo. Kaya wala kang lugar dito sa mundong to." Sumugod si Salde sa lalaking iyon at pagkatapos, lumitaw sa likuran niya sina Tonyong Bakal, Salazar at Alab. Inatake si Salde gamit ang binakuko, subalit parang palos ang lalaki. Bigla-bigla itong nawawala at pagkatapos, kasing bilis ng hangin kung kumilos ang talim ng espada nito. Agad ding iyong bumubulusok sa kanila upang umatake, na tila ba sumasayaw sa hangin. Nahiwa sa balikat pati sa braso si Salde. Napaatras siya at humarang sa kanya si Alab na nagliyab ang mga kamay. Sinenyasan si Salde ni Salazar, Tonyo at Alab na iligtas si Alicia at sila na ang bahala sa lalaki nilang kalaban. Tumalima si Salde at dali-dali siyang gumamit ng telekinesis at madali niyang napakawalan sa mga kadena si Alicia. Binuhat niya ito at dali-dali niyang inilayo sa mga naglalaban, subalit hindi niya makayanang makitang halos bumulagta sa sahig ang kanyang mga kaibigan. Kaya inihiga niya si Alicia sa isang mahabang lamesa habang wala pa iyong malay. Pagkatapos, nagtungo siya sa mga naglalaban at ginamit na niya ang kanyang buong lakas. Pinagalaw niya ang lahat ng bagay doon sa gusali. Nang may lutang na ang mga bagay na iyon sa ere, ipinang-atake niya iyon sa lalaki. Sumunod na umatake si Tonyo. Walang pagdadalawang isip na sinugod niya ang lalaking iyon at pinaulanan ng suntok. Pagkatapos,
Sinipa naman iyon ni Salazar sa tagiliran, pati sa mga tuhod. Nang mabigyan niya ng buong lakas na pag-atake ang lalaking iyon, ibinalibag niya ito. Sa pagkakataong iyon, mabilis na sumugod si Salde na pinaulanan niya ng saksak ang lalaki. Tinadtad niya ito ng napakaraming saksak sa dibdib, tiyan, likod, hita at mga braso. At ang panghuli, sumugod si Alab. Hinawakan niya mabuti ang lalaki at ganun na lamang ang pagsigaw nito nang mag-init at magliyab ang buo niyang katawan. Habang sumisigaw, patuloy na tinutupok ng apoy ni Alab ang kanyang katawan. Tuluyang nasunog ang lalaki at nangitim ang buo nitong katawan na para bang uling bago iyon bumulagtas sa sahig. Matapos noon, bumalik si Salde sa lamesa at binuhat na muli ang walang malay na si Alicia, habang sila Tonyo, Alab at Salazar naman nakipaglaban sa napakaraming tauhan sa paligid gamit ang kanilang mga abilidad at agimat. Napakalawak ng gusaling pinaglalabanan nila. Umaakyat pa sila sa ikalawang palapag at doon sila sinalubong ng 10 kalalakihang may dala ng malalakas na baril. Pinaulanan sila ng mga bala, subalit hindi man lang sila tinablan nito. Lumiliko ang bala sa katawan nila Salazar, Tonyo, Salde at Alab. Lumapit si Tonyo sa mga lalaki at pinaghahawakan ang mga sandata ng mga ito hanggang sa mayupi ang mga yon. Pinagsusuntok ni Salazar ang mga mukha ng mga kalalakihan, samantalang si Alab naman, nilulusaw sa apoy ang kanilang mga sandata. Maraming sinaksak at pinagpapatay si Salde gamit ang binakuko hanggang sa maubos nila ang mga kalaban. Hindi nagtagal, nakarinig silang magkakaibigan ng mga umiiyak at sumisigaw na kababaihan sa isang silid. Hinalughog nila ang gusali at hinanap ang kinaroroonan ng mga babaeng humihingi ng tulong hanggang sa may masugpungan silang silid. Sinipa ni Salde ang pintuan at nakita nila sa loob ang napakaraming kababaihang umiiyak. Pinalabas nila sa silid ang mga babae at pinababa sa unang palabag ng gusali at pagkatapos ng ilang minuto, bumaba na din silang magkakaibigan. Maya-maya pa, nakarinig sila ng mga sirena ng sasakyan ng pulis, kaya nakaramdam sila ng panganib. Dali-dali silang tumalon sa may malaking bintana kung saan nagkapera-peraso ang mga bubog nito. Naglaho sila sa gusali at hindi sila inabutan ng mga pulis sa naturang pinangyarihan ng krimen. Lumipas ang araw na yon. Nagising si Alicia at inabutan niyang nasa kanyang tabi si Salde. Bumangon ang babae at nagising sa presensya niya si Salde. Nang magtama ang kanilang mga mata, kinausap ni Alicia si Salde. Anong nangyari sa akin? Nasaan tayo? Nasaan ang mga kasama natin? Tumugon si Salde. Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas tayong lugar. Si Tonyo ang nakahanap ng lugar na ito para sa atin. Iniligtas ka namin sa lalaking namamahala ng prostitusyon. Ilang araw ka nang natutulog. Mabuti na lamang, malakas ang tinataglay mo mutya. Dahil napagaling mo ang sugat mo at mabilis na naghilom at nakabawi ang iyong katawan. Binantayan nga pala kita ilang araw habang naghahanap ng ibang impormasyon ng mga kasama natin sa kasunod nating misyon. Napangiti naman doon si Alicia. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa buhay ko. Pero bakit mo ako tinutulungan? Sa puntong iyon, nagulat at hindi kaagad nakapagsalita si Salde. Subalit nung mapagmasdan niyang may ningning sa mga mata ni Alicia, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang nasa kalooban niya. Magkakaibigan tayo kaya naarapat ko lamang iligtas ang buhay mo. At isa pa, kita ko ang galit at lungkot sa mga mata mo. Pakiramdam ko, may malungkot kang nakaraan na gusto mong takasan. Subalit wala kang lakas para makalayo doon. Gusto ko sanang tulungan ka para kahit paano mawala ang mabigat sa loob mo.
Biglang pumahit ang mukha ni Alicia. Huwag kang hipokrito, oportunista. Wala kang makukuha sa akin. At kung ito ang paraan mo para makuha ang loob ko, katulad ng iba nating kasama, nagkakamali ka. Huwag ka na magkunwari. Magpakatotoo ka. Dahil hindi mo ako maluloko. Kilala ko ang mga katulad mo. Tumayo si Salde at mukhang nainsulto sa mga sinabi ni Alicia. Hindi mo ako kilala. Kaya wala kang karapatang insultuhin ng buong pagkatao ko. Alam ko na aswang ka. Pero hindi ko kinestyon at nilibak ang pagiging halimaw mo. Dahil hindi ako ganong klase ng tao. Kung gusto mong maging madilim at mapuno ng paghihiganti ang buong buhay mo, huwag kang mandadamay ng ibang tao. Tandaan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon, malakas ka at kailangan mong mapag-isa. May mga taong handang makipagkaibigan sa'yo at magpakamatay para lamang mailigtas ka sa kapahamakan. Mga taong kaya kang mahalin kahit halimaw ka pa. Matapos siyang magsalita, lumabas siya ng silid at biglang tinamaan si Alicia sa mga sinabi ni Salde. Natahimik siya at napaisip mula sa kanyang kinauupuan. Mukhang nakonsensya siya sa panghahamak niya kay Salde. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Salde at may dala siyang nilutong karne ng hayop na nakalagay sa plato. O ito, kumain ka na. Sigurado akong gutom na gutom ka na. Sinabi nga pala sa akin ni Tonyo na kumakain ka ng lutong karne ng hayop. Kaya naisip ko na mabuti kang aswang dahil hindi ka kumakain ng laman loob ng mga tao. Napangiti si Alicia at nagpasalamat bago nito nilantakan ang karne na nasa plato. Kitang-kita na sarap siya sa karne at napabilis ang kanyang pagkain. Matapos niyang kumain, nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pasensya ka na sa kagaspangan ng ugali ko. Ang totoo, lumaki ako sa mga magulang ko na pakiramdam ko walang nagmamahal sa akin. Lasinggero ang aking ama at alipin niya ang aking ina. Kahit araw-araw niya sinasaktan ng nanay ko, wala itong magawa kung hindi magpakamartir. Hindi ko makayanan ang buhay namin, kaya lumayas ako sa bahay namin at tumigil sa pag-aaral. Nakipagsapalaran ako at umalis sa aming bayan hanggang sa makilala ko ang isang mayamang negosyante na si Alonzo. Nung una, akala ko ipinasok niya ako sa isang ordinaryong kainan lang nang sa gayon makapagtrabaho ako. Subalit hindi nagtagal. Dinadala niya ako sa kung saan-saan. At pagkatapos nun, pinagsasamantalahan niya ako at pinapasa sa mga tauhan niya. Tinakot nila ako na kapag nagsumbong ako, papatayin nila ako. Ibinugaw ako ni Alonzo sa mga mayayamang lalaki kapalit ng malaking halaga ng pera. Subalit isang araw, nagpumilit akong tumakas at nahuli ako ni Alonzo. Binugbog at itinapon niya ako sa isang ilog na parang aso. Maswerte akong nabuhay at may nakakuha sa akin. Yun ay si Abuel. Siya ang bumuhay sa akin at nagturo sa akin ng pakikipaglaban. Subalit sa kabila ng kabutihan niya, pinalot ako ng kilabot nang malaman na isa pala siyang aswang. Hindi nagtagal. Nagpahawa ako sa kanya para magkaroon ng kapangyarihan. Seryosong nakatingin si Salde kay Alicia habang nagsasalita. Ibinigay ni Abuel ang mutya ng aswang at simula noon, umalis ako at hinanap ko si Alonzo. Hindi nagtagal. Nakilala ko si Tonyo, pati si Alab, at bumuo kami ng kapatiran. Hindi nawala sa isip ko ang magiganti dahil niyurakan ang pagkababae ko at ngayon patay na si Alonzo. Matatahimik na din ako. Hinawakan ni Salde ang mga kamay ni Alicia. Bahagya namang nagulat ang babae, ngunit hindi siya nanlaban kay Salde. Bagkos ay pinagmasdan niya din ito. Walang ano-ano. Nagwika si Salde ng, "Ipagpaumanin mo at ngayon ko lang nalaman lahat ng mga paghihirap mo. Ngunit pinapangako ko sa iyo na poprotektahan kita katulad ng pag-agapay ko kay Salazar na aking matalik na kaibigan. Huwag ka nang umiyak dahil simula ngayon, hindi ka na mag-iisa.
Nandito kaming lahat para sa'yo at hindi kita hayaang mag-isa pa. Espesyal ka at narapat ka lamang alagaan at mahalin. Pinunasan ni Salde ang mga luha sa mga mata ni Alicia at simula noon, nag-umpisa na ang kanilang pagkakaibigan. Patuloy pa rin ang pagiging matapat na kaibigan ni Salde kay Salazar, subalit may espesyal siyang pakikipagkaibigan kay Alicia. Bagay na hindi maunawaan ng iba nilang mga kasamahan, kaya parati silang tinutokso na may lihim na pagtingin sa isa't isa. Parating nag-iensayo si Salde gamit ang kanyang binakuko at madalas na sumasama at sumusuporta sa kanya si Alicia. Malaki na din ang pinagbago ni Alicia. Hindi na siya naging malungkutin. Madalas na siyang nagbabahagi ng kanyang mga saloobin sa kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na kay Salde na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Dito na nagtatapos ang kwento ni Salde at ang kanyang natatanging binakuko na panlaban sa mga masasamang elemento at mga nilalang.